Ako nga pala si Maricel, 28 years old, at kasalukuyang may asawa na. Tawagin niyo na lang akong Cel. Akala ko noon, ang pinakamahirap lang sa relasyon ay kung paano kayo magtatagal bilang magkasintahan. Hindi ko alam na mas mahihirap pa pala kapag may binan ka ng pakialamera. Nagkakilala kami ng asawa kong si June sa trabaho. Tahimik lang siya. Hindi siya showy, pero ramdam mong seryoso siya. Kaya nung niligawan niya ako, hindi na ako nagdalawang isip. Noong una, okay naman lahat. Kahit nung ipinakilala niya ako sa pamilya niya, maayos ang pakikitungo sa akin ng mama niya, na si Aling Nena. Ang ganda naman ng napili mo, June, sabi niya noon. Mukhang mabait. Ngumiti lang ako. Akala ko tanggap na ako. Pero doon pala nagsimula ang lahat. Nung naging kami na at mas madalas na akong pumupunta sa bahay nila, napansin ko na may kakaiba na. Cel, ganito kasi magluto ng adobo, hindi masyadong tuyo, sabat ni Aling Nena habang nagluluto ako. Opo, sagot ko. Kinabukasan, Cel, huwag kang ganyan manamit, mas okay yung simple lang, babae ka eh. Hanggang sa pati pakikitungo ko kay June, pinapakialaman na rin niya. June, huwag mong sanayin yan. Baka ikaw pa ang sumunod sa kanya pag tumagal. Unti-unti, napapansin kong parang mali na lahat ng ginagawa ko sa paningin niya. Pero tiniis ko, kasi mahal ko si June. Hanggang sa dumating ang kasal namin. Akala ko, kapag kasal na kami, mababawasan na ang pakikialam niya. Pero mas lumala pa. Isang araw, nagluto ako para sa amin ni June. Pag-uwi niya, dumating din ang mama niya, hindi man lang nagsabi. Tikman ko nga, sabi ni Aling Nena. Pagkatikim niya, napangiwi siya. Anak, ganito na ba pagkain mo ngayon? Parang walang lasa. Napahiya ako. Tahimik lang si June. Doon ako unang nasaktan ng todo. Kinagabihan, kinausap ko si June. June, napapansin mo ba yung mama mo? Hayaan mo na, Cel. Ganyan lang talaga siya. Pero nasasaktan na ako. Intindihin mo na lang. Nanay ko yun eh. Doon ko naramdaman na kahit asawa ko na siya, parang hindi pa rin ako ang kakampi niya. Lumipas ang mga buwan, ganun pa rin. Pati desisyon namin sa bahay, pinapakialaman. Dapat dito kayo tumira sa amin para matulungan ko kayo, sabi ni Aling Nena. Ayoko sana, pero napilit kami ni June. At doon, lalo kong naramdaman na parang wala akong sariling buhay. Isang gabi, hindi ko na kinaya. June, hanggang kailan ganito? Kahit simpleng desisyon, mama mo pa rin ang nasusunod. Ano bang gusto mong gawin ko? Piliin mo naman ako kahit minsan. Tahimik siya. At yung katahimikan na yon mas masakit pa sa kahit anong salita. Kinabukasan, kinausap ko si Aling Nena. Ma, respeto lang po sana. May sarili na po kaming buhay. Nagulat siya. Aba, sumasagot ka na ngayon? Hindi po. Nagsasabi lang po ng nararamdaman. Anak ko yan. May karapatan ako. May karapatan din po ako bilang asawa niya. Doon unang nagkaharap ang dalawang mundo namin. At alam mo, hindi pala sapat na mahal nyo ang isa't isa kung hindi kayang mag-set ng boundaries. Sa huli, kinausap ako ni June. Cel, lilipat tayo. Nagulat ako. Mama, mahal kita, pero may pamilya na ako, sabi niya sa nanay niya. Tahimik si Aling Nena. At doon ko nakita na kaya naman pala niya akong piliin. Kailangan lang niyang matutunan. Ngayon, may sarili na kaming bahay. Hindi pa rin perpekto. May pagkakataon pa rin nakikialam si mama niya. Pero iba na. May limit na. At ako, mas payapa na. Kasi natutunan ko, hindi mo kailangang kalabanin ang biyenan mo. Pero kailangan mong ipaglaban ng respeto para sa sarili mo. At higit sa lahat, kailangan mong piliin ang sarili mong kapayapaan. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Cel.